We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser. Of course, if the president does choose to proceed with tariffs on Canada, Canada will respond. Trump, sa dami ng pagbabago, tumagdag ka pa. So ang tanong, paano na ang buhay Canada? Fam, good morning. Kakarating lang natin ng bahay. Naghatid ulit kay Davon and kay Lian. So today merong kindergarten ngayon si Kuya. That's why natin silang dalawa. So mamaya ulit, susundo ulit ang daddy. And si mommy kasi 3 AM ang pasok today. -5 here in Calgary. But it feels like, I don't know, kasi sobrang lamig. Hindi ko alam na kung paano. Nagrereklamo nga si Davon kanina dahil sa sobrang lamig. Pero wala tayong magagawa since ito yung weather dito sa Calgary. Ito pala yung likod ng bahay namin. Yan. Oh, hindi ko pa pala nagagawa yung house tour. So makakapag-tour pag nalinis na ni Donna. So ayan. Yan yung likod ng bahay namin and nasa garage ako ngayon. So alright. So see you guys later! Hey Google, turn on TV. Hey fam! So, nandito na ako sa taas ng bahay and madami-daming dishwash na kukumpunahin. So yeah, well, nagliligpit ako from the dishwasher. How about let's discuss about Trump's tariff? Kasi yun yung sobrang hot topic talaga eh. So, ang hirap lang kasi para siyang nag-compound na dun sa mga nangyayari dito sa Canada. Kasi alam naman nating mahal ang bahay, mahal ang bilihin, inflation pa and everything. Tapos lalagyan pa ng tariff ni Trump. So, ano nga ba yung tariff? Usually yun yung basic question na dapat sagutin. So, ano ang tariff? Paano siya nangyayari? So, ang tariff is a kind of tax that are put on goods that you import from another country. So, ibig sabihin, ito yung tax na ang magbabayad actually ay ang importer. So, in this case, ang US company na nag-i-import ay ang magbabayad. So, ang pinopropose nila is 25% or ang pinopropose ni Trump. Which, by the way, from the latest news, I think magte-take effect siya on February 1, which is next week na ba? So, tingnan natin kung ano ang mangyayari. So, paano to nakaka-apekto sa atin as a consumer, as a country na nag-export sa United States? So, madaming ways para siya maka-apekto. Number one, directly is of course dun sa company na nag-export ng goods. So, for example, may Canadian na company na gumagawa ng spare parts. Let's say, dashboard ng sasakyan. So, kunyari, nagko-cost siya ng $1,000. So, yung $1,000 na yun, dahil may tariff towards Canada, dadagdagan ngayon ng 25% yun. So let's say ang mag-i-import sa kanya in the US or in the United States is General Motors. So yung General Motors actually, instead na $1,000 lang ang ibabayad ng General Motors, ang kailangan niya na tuloy ibayad ay $1,250. So now, usually yung mga companies na malalaki ay usually the normal companies. Ang ginagawa ng mga yon, either number one, magne-negotiate sila doon sa Canadian company na, oy, may tariff kayo. So, pwede nyo bang pababaan yung original price na 1,000 para naman ma-accommodate yung tariff?
So for example, yung Canadian company is, okay, sige, gawin na lang namin 900. So instead ng 1,250, ang babayaran, 1,150 na lang, for example. Paano kung yung Canadian company, hindi niya kayang babaan yung presyo? Kasi, kunyari, ang cost niya ay 900 na sa paggawa ng dashboard, 100 na lang ang kita. Pag give up niya yung 100, wala na siyang kita. So, hindi naman pwede yon. So, ang mahirap is dalawa, on the two sides. Doon sa importer, which is the General Motors, so sasabihin ngayon ng General Motors, okay, kahit kayo yung pinakamalapit and kayo yung supplier namin, since hindi nyo mapababaan at kailangan kami magbayad ng 1,250, kukuha na lang kami sa iba. So, pwede silang kumuha sa Japan, pwede silang kumuha sa Sweden ba, or Switzerland, or from the UK. Depende dun sa kung ano yung cost-effective against dun sa 1,250. Kasi nga, parang may biglang price hike yung binibili mong dashboard na originally 1,000 pero naging 1,250 na. So, may impact siya dun sa importer. Ano naman ang impact ngayon on the Canadian side dun sa exporter? So, pwedeng, ngayon ang General Motors, maghahanap siya ngayon ng supplier. Ngayon, si Canadian X na company, wala na tuloy kukuha sa kanya. Kasi nga, 1,250, kung sa Japan naman, pwedeng kunin ni General Motors ng 1,100, for example, doon na lang siya kukuha. Kahit na mas malayo, kasi mas cost-effective. Although, syempre, may mga logistics pa yan, may just-in-time na tinatawag nila sa manufacturing na kailangan i-consider, so madaming factors pa. Pero at the end of the day, mas mura yung sa Japan, doon ako kukuha. Ang impact doon sa Canadian Company X na supplier is nawalan siya ngayon ng customer. Since nawalan ng customer, nawalan ng kita yung kumpanya. Ano ang epekto? Directly impacts dun sa cash flow ng Canadian company, dun sa revenue ng Canadian company, which is, ano ngayon ang mangyayari? Ngayon, since wala masyado silang benta, magpapababa sila ngayon ng mga labor, which is ang labor ay tayo. So the same way, dun sa since nasa Alberta kami, nasa Calgary kami, oil ang ina-export rather ng Alberta sa United States. 20% of the energy needs of the United States comes from Canada or Alberta specifically kasi yun yung huge export product talaga ng Alberta. So kaya nandun si Daniel Smith kasi syempre magne-negotiate siya, baka may exemption, baka pwedeng hindi na lang tayo mag-tariff sa oil since kailangan niya naman. Kasi again, may epekto din yun sa American company and sa American consumers. So for example, balik tayo dun sa dashboard. Imbis na 1,200 yung kuha ngayon ng General Motors. Ngayon, magbabayad ngayon ang consumer ng mas mataas para doon sa the same kotse. Kasi yung mga spare parts ng mga kotse ay nagtaas ng 25%. That's just one example. Another example is yung oil naman na i-import nila from Alberta. Since may 25%, kunyari $3 per gallon ngayon, madadagdagan ngayon ng 25% yung $3 per gallon nila. So instead of $3, let's just say $3.80 per gallon na ang gas. So usually ang mga companies ipapasa nila sa consumers yung hindi nila kayang i-absorb kasi nasa cost na sila. So yeah, hindi na tuloy ako nakapag-desisyon. So ganun lang siya kasimple. Pero yung impact when it comes to tariff implementation, kasi ang laki for the end consumer, which is tayo, maapektuhan yung trabaho natin, mababawasan yung kita ba sa iba, kasi nga, nag-less na yung power mo to buy, kasi pwede kang bawasan ng sweldo, pwede kang matanggal sa trabaho, which is unfortunate and hopefully walang mangyaring ganon. So,
bakit ngayon sila nag-implement ng tariff na mga ganon? Ginagawa kasi yung tariff talaga pag usually gustong i-protect ng isang bansa yung mga industries nila. So, para dun kayo magstay sa mga suppliers na nasa US, for example, at hindi nyo kailangan bumili sa iba pa. So, it's just to discourage the companies within the United States to buy to the country that has tariffs on. So, example ito, Canada or Mexico. Pero kung walang tariff naman ang Germany, walang additional tariff naman ang Japan, for example, then pwede sila pa rin bumili doon. So, ginagamit din ito as a tool to, negotiate trade deals, yun sa mga OECD or other organizational business na involve yung isang bansa. And other economic ways. Ang hirap kasi Canada shares our huge and only viable border. Economically, physically, population-wise, ang daming mga activities na nangyayari. Say for example, you live in Vancouver, yung iba may mga businesses in Seattle kasi malapit lang. So sobrang laki ng impact nun sa Canada. Both sides actually, sa Canada and sa United States. Plus yung mga impact niya nga sa presyo ng mga bilihin, right on for sure meron sa United States. Sa Canada naman, yung impact naman sa livelihood ng mga manggagawa or ng mga workers dito na yun. Ang main business ay to export going to the United States. So sobrang dami ng pwedeng mangyari. Job losses, company closures. Ibang mga economists talaga ang sinasabi nila when you have tariff to one of your closest trading partner, na biglaan, hindi lang naman gradual, na biglaan. Hindi lang yung bansa na may tariff ang maapektuhan, pati ang sa US. Kasi as I mentioned, gas nila tataas din. Ang Ontario's threatening as well to cut off power to the East Coast or some of the states in the East Coast. So imagine, biglang walang kuryente sa, say, New York or, I don't know, Chicago if they consume Canadian generated power. So, lose talaga on both sides. Now, with Trump's thoughts, siguro ginagawa niya to kasi to just emphasize na we are the United States. We need to prosper within the boundaries of the United States. Walang dapat na mag-take advantage sa atin. Walang dapat na in a sense, walang dapat na tumalo sa mga companies natin kasi we are the United States. So, tinatry nyo itong iprotektahan. Of course, the sentiments of the United States. Baka yung iba disappointed din dun sa mga nangyayaring economic activities between the two countries, United States and Canada. So, madaming factors talaga. So, ayun lang yung naiisip ko while magkukumpuni sana ako na hindi ko na nagawa. But stay tuned for later updates today. So see ya later, fam. A few moments later. Hey fam, dito na si Mommy. Susundo na kami kay David kasi it's 11. So yan yung kindergarten nila, of course. Sobrang lamig. So, sundo lang. And then, after this, hatid na namin siya sa daycare niya. Which is maglalast siya doon hanggang 5 to 5:30 p.m. kasama si Lianica. Alright, see you later. Ang dumi ng box, pero regalo ko to sa asawa ko. Kasi wala siyang regalo last Christmas and New Year. Simpleng bagay lang at mura lang. Pero gamit na gamit at very useful. Yay! Nandito na yung regalo ng Mommy.
Super late na dumating, pero sobrang sulit nito. Tingin. Tingin. Wow! Ang dami mo na naman bag, love eh. Ang dami ka na naman bags eh. Na ganito. Pero ito kasi comfy, di ba? Yep. Medyo maliit ba? Hindi. Hindi. Sakto lang. It's nice. Ayan. Yay! Ganda. I like the strap. Yeah. Maganda yung The strap. Lululemon one. And I like the color too. Yeah. Simpleng regalo. Yay. But then very useful and functional. Okay. Hi, thanks, Mommy. What's that? It's Apple Watch Ultra. But parang dating-dati pa to. Tinago mo ba to galing Singapore pa? Parang galing Singapore pa to tinago mo ah. Nakalimutan Ilang mo year? na atang bigay. 2 years na ata to. Love, Apple Watch Ultra. 1. 2 years. Pero thanks, love. Yeah. I have You the like new it? Apple Watch. Yep. Open. Yeah, thanks, Mommy. Ta-da-da-da-da-da. Manual. Mahuhulog pa. Manual. The watch itself. Tingnan natin. Oops. Hindi pa siya. Oo nga, no. Hindi pa siya talaga brand new. Of course. Wow. Wow. Let's see. Ooh la la. Baka mahulog. There you go. Ang ganda naman nito, love. Yes, may pampalit na ako sa Apple Watch ko ngayon. Wow! Wow. Solid! Ang ganda! Yay! Ganda! Here you go. Look at that. Oh, baliktad nga ata. Parang baliktad. Should be like this. Kasi left hand ako eh. So it should be like this. Okay, basta I'll figure it out. Thanks, Mommy. Ganda. With the orange. Thank you. Oh yeah. Hello, fam. So, kahit na late na yung exchange gift namin ni Donna, well, at least nabigay namin yung mga regalo sa isa't isa. Sobrang na-busy na kami after lunchtime kasi kailangan namin sunduin ng mga bata, and after pagsundo ng mga bata, we need to do Davan's assignments, then dinner, and then ayun, napagod na sila kasi madaling araw lagi si Donna. So that is why she needs to sleep early then, and sinabay na yung mga bata. So, I hope may natutunan kayo. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa buhay Canada natin. I hope it gets better every day. And yeah, we just work on our goals here. Work lang naman talaga dito sa Canada. And of course, on the side, we need to have fun then. So that's it for today's video. Thanks for watching. Please subscribe and add your comments down below din kung ano ang sa tingin nyong pwedeng gawin pa ni Trump na makaka-apekto sa ating pamilya dito sa Canada. So catch you on the next video. And from Alba Fam Bam, hang loose and enjoy your night.